Hallelujah. Let's pray. Thank you, Lord God, for every opportunity na ipinaparanas mo po sa amin. Mamahalin ka namin ng buong puso't isipan, ng buong lakas, Panginoon. Hallelujah. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, ng buong katotohanan at katapatan. Thank you, Lord God, sa presence mo sa bawat isa sa amin, maging sa pag-iingat mo, Panginoon, ng mga nakaraan masama man ng mga panahon. Pero Lord, salamat po. Wala pong nagkasakit, Panginoon. At andito't malakas pa rin po kami. Lord, katulad ng pinag-aaralan namin, O Lord, na ang pananampalataya namin, Panginoon, ay hindi dapat pabayaan. Katulad nito ay immune system namin para hindi kami tablan ng sakit karamdaman, ganun din ng kalungkutan, Panginoon. Hallelujah, dapat malakas lagi ang aming pananampalataya. Ang salita mo, O Diyos, ang magbigay ng kalakasan. Ang salita mo, O Diyos, Panginoon, ang siyang Lord God, magdadala sa amin, O God, hanggang sa muling pagparito mo. Kaya nga po, Lord God, pagpalain mo pang bawat isa, buong pusong tatanggapin, buong isipan at kaunawaan na tatanggapin ang iyong salita at isasagawa po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan nga namin, Holy Spirit, ikaw ang siyang pumuspos at manguna sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Take your seats. Praise the Lord. Praise God. Pinag-aaralan natin about faith makes everything possible. Katulad ng sabi ko last Sunday, ang pananampalataya ay katulad ng immune system. Na pag pinabayaan mong immune system mo, madali kang tablan ng sakit karamdaman. Praise God. May kilala ba kayong tao na natabihan lang sandali yung may sipon, mamaya't maya sinipon na? Yeah. Kasi mahina, ang ibig sabihin nun, mahina ang immune system. Kaya dapat malakas ang immune system. Ganun din sa pananampalataya. Pag mahina ang pananampalataya mo, konting problema lang, pagsubok lang, ala na, bibigay ka na. Kaya huwag pababayaan ang pananampalataya. Amen? Balikan ko lang sandali, yung ating pinag-usapan last Sunday, yung sa Matthew chapter 9, beginning verse 27, ang sabi nito, as Jesus went on from there, two blind men followed him, calling out, have mercy on us, son of David. Supposed to be, ang bulag, it seems wala ng pag-asa. Pero alam nyo nung ginawa nila, sila'y lumapit kay Jesus at nagmakaawa. Tingnan, have mercy on us, son of David. Matuto natin, ugaliin natin, lumapit at magmakaawa sa Diyos. Praise the Lord. Hindi lang sa oras ng pangangailangan, kundi, praise God, kahit na sinagot ng iyong panalangin, matutong lumapit. Matuto na manampalataya at magtiwala sa Diyos. Kaya sabi niya, when he had gone indoors, the blind man came to him, and he asked them, do you believe that I am able to do this? Yes, Lord, they replied. Naniniwala ba kayo? Magagawa ko sa inyo to? Sabi, opo, Panginoon. Then he touched their eyes and said, anong sabi niya? According to your faith, let it be done to you. Ayon sa iyong pananampalataya, mangyari sa iyo. Gumaling ba sila? Verse 30, nandoon, and their sight was restored. Jesus warned them sternly, see that no one knows about this. Gumaling ba sila? Gumaling ba sila? Praise God. Ulitin ko, gumaling ba sila? Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Kaya nga sabi ko, sa may pananampalataya, to one who has faith, no explanation is necessary. Sa totoo lang, pag may faith ka, pag may nabasa kang salita ng Diyos, at ito'y kailangan mo at sitwasyon mo, panghawakan mo yon, mangyayari sa iyo. Pag may pananampalataya ka, hindi mahirap kausap ang isang taong may pananampalataya. Ang isang taong may pananampalataya ay may pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen? But to the one who without faith, no explanation is possible. Mahirap kausap ang walang pananampalataya. Bakit? Kahit anong paliwanag mo, wala pa rin yan. Hindi pa rin tatalab yan. Kaya nga mahirap na matabla o na maapektuhan ang ating pananampalataya. Ang pinakamahirap sa lahat ay yung matigas ng puso mo. Na anuman ang marinig mo ay barang baliwala sa iyo. Nakakatakot yan. Ang kailangan doon ay repentance. Praise the Lord. Amen? Each day is a blessing. Gusto niyo ba yon? Praise God. Pag gusto mo mangyari, blessing araw-araw, tanggapin mo sa pamagitan ng pagsasabi ng praise God. Be expectant and have faith that one day your miracles will manifest. Praise the Lord. One day your miracle will manifest. Praise God.
Lord, yung pong nagre-response, nagsasabi ng amen. Bigyan mo ng himala, Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga doon sa Acts chapter 3, verse 3, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Ito saan? Ito ay sa Beautiful Gate. Naghingi siya, in-expect niya pera. Pero anong dumating? Ang sabi ni Peter sa kanya, look at us. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Ano ang nangyari? Gumaling yung matagal na inborn na paralyzed, pero gumaling. Praise the Lord. Why? In faith, there is enough light for those who want to believe, and enough shadows also to blind those who don't. Kaya walang pananampalataya, kahit nandyan ang himala at nakikita, hindi napapansin. Ano yan? Binigyan na ng sarado. Nilagyan na ng shadow yung kanyang pananaw. Kaya, I repeat, our present situation must not dictate our future. Anumang sama ng panahon ngayon, hindi yan kinabukasan mo. Anumang sitwasyon ng buhay mo, hindi yan ang kinabukasan mo. Praise God. Amen? Kahit anong sama ng nakaraan, kahit anong sama mo, pag ikaw ay lumapit at tumanggap sa Panginoon. Hallelujah. Kaya you need to surround yourself with those people na may tiwala sa Panginoon at naniniwala din na ikaw ay pwedeng baguhin ng Diyos. Hallelujah. Amen? Ini-advance ko lang kasi ito ay review lang. Ay ko nga, our worst problem will become our pure and greatest joy. Ano yung pinaka-worst problem mo? Sabi ko nga ano yung pinaka-matinding problemang nadaanan mo? Later on, it will become your greatest joy. Praise the Lord. Amen? Halimbawa, sa pag-aaral. Praise God. Yung pinakamahirap na subject, na kung saan butit na ilusot mo, nakagraduate ka, later on, it will become your greatest blessing. Praise the Lord. Amen ba yun? Hallelujah. Kaya nga, hindi tinatalikuran, hinaharap ang bawat laban sa buhay. Praise God. Ireko ko lang, Psalm 84 verse 6 NLT, when they walk through the valley of weeping, it will become a place of refreshing springs, where pools of blessings collect after the rains. Ano yun? Pools of blessings. Praise the Lord. They will continue to grow stronger, and each of them will appear before God in Jerusalem. Tingnan niyo po yan. You need to continue to grow stronger. Pag hindi nangyari yan, nagpapatuloy ka lang, pumunta ka lang, pero hindi ka lumalakas. Later on, bibitaw ka. Pinakamahirap yan. Ang sabi ng Bible, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Praise the Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, yung literal meaning ng valley is place. When you sinabi yung place, your place, it can be a place of battle, and later on, it will become a place of promotion. Praise the Lord. The place of your battle is a place of your victory. A place of your promotion. Kanino nangyari yan? Kay Goliath. Naalala niyo si Goliath? Nung pinatay niya naalala niyo si David, nung pinatay niya si Goliath. Baka mabaliktad, nung si Goliath, pinatay niya si David. Diba? Nung hinarap. Pero kung titingnan mo, kasi kaya hindi lang laki, hindi lang lakas ang basihan. Lagi nating pinag-uusapan yan, naririnig lagi at nababasa si David and Goliath. Ipinapakita doon na hindi lang lakas, hindi lang talino, hindi lang kakayanan, hindi lang laki. Ang pinakamatindi sa lahat, yung tiwala mo sa Diyos. Kasi never mo naisipin mo na si David kaya niyang itumba si Goliath. Never. Kaya nga matindi ang tinaya ng hari. Anong sabi ng hari noon at that time? Si King Saul. Anong sabi niya? Nasa verse 26, 1 Samuel 17:25. Now the Israelites had been saying, do you see how this man keeps coming out? Sinong tinutukoy? Si Goliath. He comes out to defy Israel. The king will give great wealth to the man who kills him. Matinding ibinigay na premyo, gantimpala ng hari. Mapatay lang ang Goliath. Great wealth to the man who kills him. Ano pa? He will also give him his daughter in marriage. Pambira, pati anak niya, ibibigay niya. And will exempt his family from taxes in Israel. Tatlo yun. Itumba lang ang Goliath. Sa totoo lang, itumba mo lang, islain mo yung Goliath sa buhay mo,
matindi rin ang reward mo. Praise God. Amen? Kaya nga sabi ko, don't be afraid in the valley of weeping or valley of Baca. Kasi sabi ng Psalm 23 verse 4, Yet, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. When you say shadow of death, shadow cannot hurt us. Huwag matakot sa shadow, sa anino lang. Huwag matakot. Learn to live by faith, not by sight. Amen? Sabi ko, opposite of faith is not fear but sight. Bakit? The reason why we are afraid is because of what we see. Anumang bagay na nakikita mo, yun ang magdadala sa iyo ng takot. Si Peter nakalakad na sa tubig. Nung nakita niya yung malaking alon at malakas na hangin, doon siya natakot, lumubog. Huwag kang magbase sa nakikita mo. Praise God. Amen? In example ko dyan, just like Daniel in front of the lions. Diba? Si Daniel sa harap ng mga leon. Tingnan niyo po, pinatahimik ng Diyos ang lion. Moses in front of the Red Sea. Sabi ko nga, kung ikaw buhay na kaya nun, sasama ka kaya kay Moses at kay Aaron na tatawid sa Red Sea? Siyempre, madaling sagutin, oo. Pero kung actual kaya yon, actual yon, sa totoo lang. Sama ka kaya, baka magpaiwan ka. Pero tsak, pag nagpaiwan ka, todas ka rin sa mga sa mga Egyptians. David in front of Goliath, Shadrach, Meshach, and Abednego in front of fire. Yun, mas matindi yun. Mas matindi yun. Praise the Lord. Pero pare-pares yun matitindi. Praise God. Kaya, there is always a temptation to be afraid because of what you see. Mga dinadaanan mo, nakikita mo, ang tutubo dyan, takot. Sa totoo lang. Amen? Praise God. Ewan ko, nung matindi sila Alan nag-swimming nung bagyo. Ibang klase ang trip nitong mga to Mag-swimming ng bagyo. Papunta kayo, hindi maalon? Pabalik, ay sa kasi pinalipas nyo muna yun. Pero nagsuswimming kayo? Hindi maalon? Nagsuswimming kayo ng kabagyuhan? Kami ang lakas ng bagyo? Hindi ka nag-swimming nung maalon ng bagyo. Yung praise the Lord. Always remember this. Faith eliminates fear because faith focus on God while fear focus on what you see. Alam mo kung ano ang nagbibigay ng takot sa iyo. Amen ba? Praise the Lord. Advance ko, tayo magsisimula. Part 2 ng faith makes everything possible. Purihin ng Diyos. Icebreaker muna. Kayo ang magbasa ng icebreaker. 1, 2, 3, go. Praise God. Nababasa rin yan sa online, Paglindol, Diyos ko. Pagbagyo, Panginoon ko. Pag may sakit, Panginoon, tulungan mo ko. Pero pagsimba, praise God. Pati pagsagot, busy siya. Praise God. Pagsimba, busy ako. Praise God. Ala lang yon. Icebreaker lang yon. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrews chapter 11, verse 1. Hebrews chapter 11, verse 1. Sabay-sabay niyong basahin ng malakas. 1, 2, 3, go! Ang pananampalataya ay salita ng Diyos to, nagsasabi, ay pagtitiwala na mangyayari ang mga inaasahan. I repeat, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari yung ating mga inaasahan. Meron ka bang pananampalataya? Sabi mo, Amen. Pero nagtitiwala ka ba? Na kung saan, kahit wala pa, pinaniniwalaan mo ba? Sabi niya, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Imagine, ibang usapan nyo na, hindi mo pa nakita, pero tiyak ka. Meron kang assurance.
That's faith. Kaya nga, ito'y panlaban sa buhay. Pag may pananampalataya. Kaya nga, huwag mong pababayaan ang faith mo eh. Praise God. Kung pag oras ikaw ay manangailangan, merong sakit karamdaman, itaas mo ang faith mo. Pero pag ikaw gumaling, yun ang huwag mong paapektuhan. Baka mamaya bumaba na ang faith mo sa kadahilan ng tapos na yung hinihingi mo. Hindi pwede. Lalong taasan mo ang pananampalataya mo. Praise the Lord. Amen? Maraming mga hadlang talagang dadaanan. Marami talaga mga problemang daraanan. Most especially in the last days. Ang mundo ay hindi paganda. Ang mundo ay pawis. Ngayon ka makakakita ng matitindi talagang mga kademonyuhan, karumal-dumal. Pansinin nyo na lang. Kaya nga ipag-pray natin lagi ang ating bayan. Dati-rati ang ninanakaw milyon. Naging bilyon. Ngayon trilyon na. Pasama ng pasama ang tao. Pasama ng pasama ang mundo. Kaya nga huwag mong pababayaan para hindi maapektuhan ang iyong pananampalataya. Ang tanong lang pananampalataya mo ba? Baka katapat lang yan, milyon, bibigay ka na. Mukha nga nag-aantay ka, bakit? Meron bang milyon? Kaya mo bang ipagpalit si Lord? Paano kung bigyan ka ng 1 milyon? Praise God. Di makasagot. Yeah. Paano kung ginawang 10 million? Paano kung 100 million? Meron nga akong naringgan Isang bishop yun, hindi ko nasasabihin kung sino. Sabi niya, bigyan ako ni Lord. Kahit halimbawa sa politiko, bigyan daw siya 1 bilyon, tatanggapin niya. Tapos pamimigay din daw niya. Pamimigay ko rin sa mga pastor, kapwa niyo, katulad niyo. Tapos sabay-sabay na lang tayo magsisi, sabi niya. Pambihira yan. Grabe. Ibang klase. Pero, ako, check ko sa sarili ko Hindi lang bawat isa sa atin. Praise God. Kasi, makikita mo yun, sino ba yung, sino bang vlogger yun? Yung, na kung saan nagbigay ng, alimbawa, nalaglag yung 1,000 o 500 ba yun? Tapos nung nalaglag, kunyari hindi sa kanya, nakita nung nagtitinda, 1,000, nung binalikan, meron ba kayo nakita rito ng 1,000? Hindi, wala. Tapos magkano, hindi, pagsubok lang pala. Pagsubok lang pala. Hindi akin to, ganyan. Pero yung hindi natukso, mas may gantimpala, mas malaki kaysa sa 1,000. Kaya pag may nakita kang 1,000, nagtanong sa'yo, meron bang nalaglag na 1,000 rito? Bakit magkano ba ang gantimpala? Hindi, huwag mong gagawin yun. Huwag mong gagawin yun. Huwag mong gagawin yun. Praise the Lord. Kaya nga, ang pananampalataya, mag-aayos yan. Pag hindi ayos ang faith mo, ang buhay mo hindi magiging maayos. Kahit pa marami kang pera. Tandaan mo yan. Kahit pa successful ang karir mo, pag ang faith mo hindi maayos, masisira buhay mo. Hindi ka agad yan singilan. Pero sisirain ang buhay mo pag pababayaan mo ang pananampalataya mo. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Naiyak din ako tuloy sa iyo, Alan. Ako ba? Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Kaya huwag natin pababayaan ang faith natin. Praise the Lord. Kaya nga, huwag may pagpapalik yun. Ano mang bagay na kanta to ni Alan lagi. Ewan ko kung tanda mo pa yan, Alan. Kamtan mo man ang mundo, kanyang yaman. Tanda mo pa yan? Ayos 80s to Maging palasyo man ang iyong tahanan. Di mo alam yan? Makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Buong buhay mo ay walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama.
Di mo makakamta ng walang hanggang pag-ibig niya, hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit. Kalimutan ko na yan. Kalimutan mo na yan. Alam, that was early 80s. Anong 80s ka ba sumipot? Hindi mo na rin alam. Naborn na rin ka ba talaga? Anong year ka? 85? Okay. Baka 82, 83 yan. Praise God. Huwag pababayaan ang pananampalataya. Praise God. Ayos Eli Soriano ka dyan. Okay. Ayos Okay. Eli Soriano ka dyan. Praise. Hallelujah. If you lose faith, you lose all. Pag nawala yung pananampalataya mo, mawala lahat yan. Tandaan mo yan. If you lose faith, you lose all. Kaya huwag mong pababayaan ang faith mo. Praise God. Sa'yo na lahat ng buong mundo kung ang dulo ng kapahamakan. Walang katapusan ang paghihirap sa impyerno. Magkaroon ng takot sa Diyos. Praise the Lord. Amen? Huwag pababayaan yan. Praise God. Kaya anong dapat mong gawin? Feed your faith and fears will starve to death. Kung ang pakakainin at palalakasin mo pananampalataya mo, yung takot, mamamatay na lang, mawawala na lang yan. Isa sa gamot para ang cancer ay labanan, ay gutumin mo yung cancer cell. Ulitin ko, isa sa gamot, ang cancer mawala, gutumin mo yung cancer. Yung cancer cell. Anong gagawin mo? Huwag kang kakain ng matamis. Lahat ng bawal na papayat ka talaga. Pero, yung cancer, it will die. Isa yan sa gamot. Magtanong kayo. Isa yan sa gamot. Gutumin mo yung cancer. Kaya nga kung ang iyong ang problem mo ay lust of the flesh, gutumin mo. Ano yun? Hindi wag ka manood ng mga bagay na Kung ang problema mo pera, wag ka manood ng mga bagay na Kung ang problema mo ganito, alisin mo yun, tanggalin mo yun. Praise God. Mawawala na lang yun. Mapagtatagumpayan. Kaya, feed your faith. Ang dapat mong palakasin ay pananampalataya mo. And fears will starve to death. Amen? Kaya, if you want to strengthen your faith, you need to stop worrying. Mapalalaki, mapababae, mapamatalino, mapahindi. May pinag-aralan o wala. Alam nyo, lahat nakakaranas ng worry. Praise God. Yung mga mayayaman, mga nepo babies, punong-puno sila ng kaligayahan dati. Pero ngayon, punong-puno ng kabalisahan. Sa totoo lang, hindi nila malaman ngayon kung saan sila magtatago. Praise God. Hindi napapansin ngayon, dati pa na yung post uso na yung mag-post ka ng mga bagay na maganda sa Facebook. Ngayon mukhang walang nagpo-post. Walang nagpo-post. Mababash ka eh. Mababash ka talaga eh. Walang nagpo-post. Kaya, ngayon, 100% ngayon, marami ngayon ng, anong tawag nun? Naka-experience ng matinding, pero ngayon, takot na. Matindi ang worry. Bakit? Sa palagay nyo, masaya si Saldi ko ngayon? Gusto mo magpakamatay? Grabe ka naman. Ha? Nabasa mo? Hindi yan chismis, ha? Praise the Lord. Kaya if you want to strengthen your faith, you need to stop worrying. Worry is worshiping the problem, while prayer is handing the problem over to God. Anong kaibahan? Ang worry ay sinasamba mo raw yung problema. Pero ang prayer, yun ang sagot, is handing the problem over to God. What do you want? You worship the problem? Or you will entrust the problem to God? Praise God.
Praise God. Pagkatiwala mo na lang yung problema mo sa Diyos. Sa pamagitan ng panalangin, kaya nga huwag tamad manalangin. Praise the Lord. These are simple. Prayer is a simple message but powerful. Makikinabang ka ng gusto dyan pag ginawa mo. Ang pinag-aaralan natin ngayon, nakadalawang linggo na pag ginawa mo to, mapapakinabangan mo. Pero pag hindi mo ginawa, sa'yo yan. Wala ka nang maidadahilan sa Diyos. Kaya nga, sabi ko, pag oras na Diyos ko. Pero pag Sunday, busy ako. Alam mo kung totoo na naririnig mo at naiintindihan mo yung pinag-aaralan natin tuwing linggo? Excited ka tuwing linggo. At hindi lang tuwing linggo. Every day yan, excited ka. I-apply mo lang yan. Praise God. Amen? There are two types of pain. Dalawang klase ang sakit. Ano yun? Pain that hurts you. And then, pain that changes you. Dalawa yan. Sakit. Ano yun? Sakit na Sakit na nasaktan ka. Tama ba yung Tagalog nun? Tama. Pain that hurts you. Naka-experience ka? Nasaktan ka. Nasubukan mo na bang masaktan? Hindi yata. Sana all Praise God. Nasubukan na masaktan. Nasubukan mo nang mabigo. Nasubukan mo nang i-deny. Wala Hindi, lahat ng yun, wala. Hindi mo, minsan, hindi mo nasubukan yun, Roger? Wala siyang pakiramdam. Ayos. Okay. Okay. Pain that hurts you or pain that changes you. Kasi pag nasantakan ka, pambira, yung sakit na yun, mabago ka. Minsan kang nabigo, minsan kang naloko, nasaktan ka doon, dapat mabago ka doon. Huwag mo nang ulitin. Ba't mo pa ulitin? Praise God. Amen? Hallelujah. So, use your pain wisely. Pag nakakaramdam ka ng sakit, saktan ka lang ba? O yung sakit na yan, hindi, babaguhin ako ng sakit na to. Praise God. Ang sakit na to, mag-aayos ng buhay ko. Hindi magpapatuloy ng sakit. Kasi pag nakaramdam ka ng sakit, huwag mong ituloy-tuloy yan. Ang gawin mo ay dapat baguhin ka niyang sakit na yan. Palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Glory to God. Kaya, you need to choose the pain of discipline or the pain of regret. Sa totoo lang, masakit. Yung disiplina, masakit pero anong mas masakit? Disiplina o yung regret? Panghihinayang. Sayang. Praise God. It's either pain of discipline or pain of regret. You need to choose. Suffer for progress or suffer for nothing. Praise God. Hallelujah. Think of this. Sana matuto ka at maging matalino at gawin, i-apply ang naririnig mo ngayon. Sabi nga, it's either pain that hurts you or pain that changes you. This time, choose a pain of discipline or a pain of regret. Kung ako tatanungin nyo, I suggest, choose pain of discipline or else later on, you will regret. Sayang, pinakamahirap ibalik yung nakaraan. Praise God. Suffer for progress or suffer for nothing. Yung regret yan, wala na, hindi mo na may babalik yan Praise God. There is no third option. Think of this. Sana, wag ka lang makinig. Gawin mo at apply mo ang naririnig mo ngayon. Praise the Lord. Amen? Did you know that some people are waiting to see you fail? May kilala ka ba? Inaantay yung pagbagsak mo? Wala? Meron bang nakabantay sa'yo? Inaantay yung pagbagsak mo? Nung estudyante ka, anong kwentuhan nyo nung kaklase mo? Pasado ka ba? Praise the Lord. Kilala ka ba? Inaantay yung pagbagsak mo. Ano pa?
Some people are waiting to see you lost. Mawala ka. Some people are waiting to see you quit. Praise God. Come on, keep pushing and focus on God, on God-given assignment. Tingnan mo to. A man without enemies is a man without qualities. May nag-aantay ng pagbagsak mo, may nag-aantay na mawala ka, may mag-aantay na mag-quit ka, may nag-aantay, may nakabantay, meron kang CCTV camera. Sabi mo, maraming kontra sa akin. Pero, take note, a man without enemies is a man without qualities. Naintindihan natin? Ay, full of quality pala ako, no? Bakit? Dami ko kaaway. Dami ko kaaway. Hindi ganyan. Intindihin mo ng maayos ang ibig ko sabihin. Praise God. Hallelujah. Yan naman, awayin mo lahat. Bakit? Full of quality ako eh. Full of qualities ako eh. Hindi yun. Kasi sa totoo lang, pag umaangat ka, alam niyo ba, ang dami palang basher nitong si Alex Ayala. Yung nakalaban niya kahapon, nagpipray nga ako, Lord, manalo siya. Kasi may nabasa ako bago maglaban sila. Sabi ng mga kakalaban niya, sabi niya, pag ako tinalo ni Alex Ayala ngayon, magkukwit na ako sa tennis. Ang yabang. Ang yabang. Ang yabang. Yan pala, alam niya pala, may injury pala si Alex Ayala. May injury. Pagkatapos, binas pa siya eh. Ini-intimidate siya nung kalaban niya kahapon. Nabasa ko na lang eh. Pagkatapos, pati ang mga Chinese fans, meron pala naghagis sa kanya ng battle ng mineral water nung tinalo niya isang Chinese sa quarterfinals. Hindi ako updated sa kanya eh. Kasi pamira oh. Bakit? Talagang binubuli siya until now. Yung isa, Colbert ba yun? Colbert? Na kung saan pambira, oh. Kung anong ginawa niya, oh. Ang ginawa na lang ni Alex daw, nagpagawa ng isang signboard na malaki. Sabi niya, kumbaga, parang sinasabi, kumuha ka muna ng raketa ng tennis, at saka tayo magharap, saka mo sabihin sa akin yung pinagsasabi mo sa akin. Parang gano'n ang ginagawa. Bakit? Full of quality. Sino? Si Alex Ayala. Noperan siya, ang alam ko tinanggap din, endorser ng LV. Mura lang. Hindi ko alam kung gaano katagal. $45 million. Pag inalok ka ng ganyan, Rayan, okay ba sa yon? Praise God. Ikaw, Roger, inoperan ka endorser ng taho. $100,000, payag ka? Nag-iisip pa. Huwag ka na mag-isip pa, pamira naman. At ngayon, si Mark Zuckerberg, sa FB ba yun? Facebook ba ang siya? Hinuperan siya, tinanggap din niya, endorser ng Facebook. Magkano? Hoy! Dito. Diyan ka. Ginugulo ako langin. Ginawa niya $45 million. Galing mo talaga, ha? Isa pang tayo, Bira, nadi-disturb ako ting linggo yan eh. Disiplinahin yan, kundi hindi ko na papupuntahin dito yan bago ako nadi-disturb ako eh. Umupo ka. Nasisira ang pabira. Lagi na lang yan eh.
Ganda ng pambira naman. Ayun, $45 million din. Kaya siya binabash eh. Bakit? Ang dami ngayon nagtitiwala sa kanya. Ang dami ngayon, Asian kasi, yung discrimination talaga, racial discrimination, matindi. Kasi Asian eh. Pag Asian ngayon talagang, ito on the last days, ang talagang Asian din eh. Asian din ngayon. Kaya siya, kumbaga pero nag-comment ngayon at pinuri ngayon ni Billie Jean King. Sino si Billie Jean King? Sikat sa tennis yan, American tennis player yan. At pinupuri siya. Praise God. Kaya nga, I repeat, a man without enemies is a man without qualities. Pero hindi ko tinuturo na mang-away ka. Praise God. Let them see you win and let them wait forever. Parang, bakit ko sinabi yan? Kasi nga sabi ko, did you know that some people are waiting to see you fail? People are waiting to see you lose, waiting to see you quit. Kaya nga, let them see you win and let them wait forever. Amen. Praise God. Ayaw mo sila makantay. Inaantay nila mawala ka, inaantay nila bumagsak ka, inaantay nila ganito. Hayaan mo sila magantay forever. Praise the Lord. Hello, amen? Today is our day of victory. Amen. A day to overcome everything. Kung oras na ayusin mo lang ang pananampalataya mo. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Matthew 15. Matthew 15. Praise God. Verse 25, NIV version. The woman came and knelt before him. Lord, help me, he said. Again, yung last week, ang ating teksto ay yung Matthew 9, di ba? Na kung saan dalawang bulag ay ang nagsabi kay Jesus, ang sabi, help me, have mercy on us, Lord. This time, isang babae, ginang nanay, lumapit kay Lord na ang sabi niya, tulungan mo po ako, Panginoon. Praise God. Ang pananampalataya ay dadalin ka palapit sa Diyos para ikaw ay tulungan ng Diyos. Kaya kasi hindi ka naman lalapit magmakaawa para tulungan ka kung wala kang pananampalataya. Pag may mga bagay na hindi mo kaya, Lord, tulungan mo ko. Help me, Lord. Makikita mo na lang kung paano ito kikilos. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Kaya the woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Hallelujah. Anong problema nito? Anak niyang babae, inaalihan ng masamang espiritu. Praise the Lord. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Masakit yan. Praise the Lord. Kasi instead na direkta na sagutin siya ng oo o hindi, ang sagot niya, although na open yung kanyang hinihingi, hindi niya sinabing hindi or oo, pero nagbigay ng daan para yung humihingi either magpatuloy na humingi or hindi na. Kaya nga tingnan mo, ang pananampalataya, pag wala kang pananampalataya, ganunin ka, ito ang isasagot sa'yo, ayaw mo, wag mo, alis ka na. Kasi it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Ibig sabihin nun, para bang, hindi man lantaran na sinasabing, hindi, wag na, uy. Pero nagbigay pa rin ng open na pwede. Praise the Lord. Kaya makikita mo doon, sana naintindihan niyo ako, makikita mo doon kung makakapagtagumpay ka ba o hindi. Kaya sabi niya, hindi ko titatapon ang tinapay, ang children's bread, hindi tatapon sa mga aso. Ano ang sagot niya? Eto ngayon, ang naging dahilan, paano siya makabreakthrough. Praise God. Na pwede, pag eto, pakinggan mong mabuti, intindihin mo, pinag-aaralan natin. Hallelujah. Kahit sarado ang pinto, kung oras na naintindihan mo ito, pwede kang magbukas ng pinto ang sarado. Praise God. Pati yung mga nasa online, pakinggan yung mabuti.
Sabi niya, hindi tama, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Sabi niya, yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Sabi niya, o nga po, hindi tama po yun. Pero ang hinihingi ko na lang po yung mumu. Yung mga nalalaglag na mumu na lang. Di ba may karapatan din ang aso doon? Pambihira. Sabi niya, yung mga nahuhulog sa lamesa, hindi mo naman tatanggapin yan. Katulad kanina, nahulog yung biscuit dito. Di ba? Hindi nyo alam, ibinalik nito. Hindi pala, hindi. Hindi, andoon. Mamaya na lang daw. Hindi. Sabi niya, may karapatan din ng aso doon. Bilhin mo ang pinakita, yung right nung aso. Meron palang right. Kung tingin sa niyo aso, pero may karapatan din ang aso. Nakukuha niyo ba ako? Praise God. Hello, amen? Kaya minsan, may mga bagay-bagay na kung saan titingnan mo. Kasi sa totoo lang, nasubukan niya, nagpipray ka, Lord, ganun, pero hindi pa nangyayari. Siguro, Lord, hindi mo to kalooban. O ganun. Actually, gusto ni Lord, but the thing is, itetest lang yung faith mo eh. At pag hindi ba hindi nga kalooban ni Lord to. Hindi, dapat pala, ito nangatwiran eh. Lord, kahit ang aso, may karapatan sa mga nalalaglag. Eksakto, inuulit ko, hindi ako updated kay Alex Ayala. Nasa China siya, nung nanalo sa quarterfinals, doon sa isang Chinese nga, na after noon, yung fans pala, binato pa siya ng bottled water. Kumain sila sa isang restaurant sa China. Medyo magandang restaurant. May lumapit na isang lalaki. May dalang baby, dalawa kaliwat kanan. Nakabalot ng ganyan. Baby as in baby, baby. At lumapit sa kanya na kung pwede, yung tira-tira nila ay kukunin niya. Nako, naalala ko ngayon si Alan, baka umiyak kasi sa tuwing bimabasa ko, umiiyak ako eh. Sabi kay Alex Ayala, pwede bang yung tira nyo? Kasi yung kanyang baby, dalawa yung baby, tira-tira niya, ay kunin ko po. Mag-iiyakan na tayo nito, Alan. Kunin ko. Sabi niya, hingin ko na lang. Alam niyo kung anong sagot ni Alex? Huwag na lang, di naman kayo interesado. Interesado ba kayo? Bumalik sa lamesa niya, may kinuhang checkbook. Sinulatan yung cheque niya, $100,000 ibinigay doon sa man. Ba't parang ang lungkot niyo? Sana ako na lang yun. Sana ako na lang. $100,000? Ibinigay sa tatay. Grabe. $100,000. Patayin mo na electric pan, no? Hallelujah. Ano bang pakiramdam nyo? Nilalamig kayo? Dito, baka mami, lapit ka dito. 16 pala eh. Nakatodo naman pala. 24 mo na. Pambihira, nakatodo pala eh. Kaya pala, hirap na hirap kayo sumagot eh. Hindi na makabukas yung bibig mo ng pambihira. Kaya pala hirap na hirap kayo. Mamaya, nag-yelo kayo dyan. Lumabas kayo rito. Nakaganito na lang kayo. Yan, at least, nawala yung luha namin ni Alan. Pero sa ting binabasa ko yun, iyak ako eh. Binigyan ng $100,000 at pagkatapos, sabi niya sa tatay, hindi pa tapos. Sabi niya, susuplayan ko yung 2 anak mo hanggang 18 years old. Praise the Lord. Kaya pag nakita niya si Alex Ayala, sira-sira damit ng lalaki. Pag nakita niyo si Alex Ayala, alam niyo na.
Lumapit nagmakaawa. Ganun. Itong babaeng ito, ang nilapitan si Lord eh. Kaya nyo pa? Alam nyo ba na si Alex Ayala ay nag-donate sa ating gobyerno? Nagdo-donate $12.5 million. Dahil nakita niya yung lugar na yon binaha, magpapagawa ng bahay at saka school. Kanong 12.5 million? 125 million times 10 lang yan. Kaya 250, 500, 750. Around 750. Almost 1 billion. Around 800 million pesos. 12.5. Parang, ano ba yan? Salamig ba yan? O binuksan mo rin yung isa. Sabi ko sa iyo, lalapit ka din. Kaya naman pala pambihira. Hininaan mo nga yun, binuksan mo. Kaya nga sabi ko, ilapit mo dun sa ano kasi pangkalahatan niya nga. Patay na. Pambihira. Kaya ako nagtataka Pambihira. Pambihira. Kaya pala ako, ba't nagtataka ako? Ba't hindi? Pambihira. Pero lalong lumamig, 3 aircon ang binuksan mo. Praise the Lord. Grabe. Ilagay mo na 800 million pesos. Abay. Pero hindi pa ubos yung isang endorsement niya. 45 million Tingnan mo naman. I think she's a believer. Hallelujah. Ang lolo niya sa mother side pala ay si Boots Maniego. Involved yan sa sports talaga. Pati sa basketball sa PBA noon. Tapos ang lolo naman niya sa Ayala ay yung si Noli Ayala, dating PBA commissioner. Pero ang dami siyang basher. Kaso nga lang, ang dami rin niyang blessing. Gusto niyo ng blessing? Ready ba kayo sa mga basher? Sa totoo lang Kasi a man without enemies is a man without qualities. Praise the Lord. Glory to God. Kaya pag may naninira sa'yo, may nagsasabi sa'yo, ang pangit, sabi, inggit ka lang. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag mo intindihan mga basher na yan. Praise God. Sa totoo lang, praise the Lord, salamat po, Panginoon. Itong faith na sinisiris ko po ngayon, Lord, hallelujah. Hindi sila magtatagumpay. Marami nag-aantay ng ABCI family ay mamatay. Let them wait forever. Parang di yata kayo sangayon Let them wait forever. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ang kakampi ko ang Diyos. Magpapatuloy ako no matter what. Praise the Lord. At maglilingkod ng totoo. Kailanman kasi ang Diyos hindi nagpabaya sa amin. As for me and my house, we will serve the Lord. Hindi ko katatakot ang kinabukasan. Kahit pa eksakto o it seems kulang ang laman ng bulsa, pero ang kinabukasan ay nasa Diyos. Kailanman hindi ako matatakot. Glory to God. Kasi pag nagsara ng pintuan, may bintanang bubuksan. Praise God. Hello, amen? Amen. Parang di kaya tasang ayon to nita. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Magsara, sabi ko nga, mas marami ang pintuan, ay ang bintana kaysa sa pintuan. Mayroon ba kayong bahay na mas marami ang pintuan kaysa sa bintana? Baka naman umikot ang paningin nyo rito, 1, 2, 3. Bintana, 1, 2, 3. Kapantay lang. Hindi po.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At kung ipipilit nyo, hindi, katapat din yan eh. Hindi ito bahay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Ang aking inasahan, ang Panginoon. Ang church ay mas matibay kaysa mas pinakamalaking kumpanya sa mundong ibabaw na ito. Okay. Nagbabagsakan ng malaking company, pero ang church hindi kayang ibagsak. Matthew 16, even the gates of hell will not prevail. Praise the Lord. Amen? E di lalo na kung magkakaisa tayo. Kasi kung may pananampalataya, bawat isang nandito, kahit kokoti lang tayo, praise God, at magkakaisa tayo, hallelujah. Glory to God. Amen? Kaya ayusin natin ang pananampalataya natin. Gusto mo ba na i-bless muli at lumaki ulit, lumawak uli ang ABCI family? Tingnan mo muna pananampalataya mo. Kasi mahirap kumilos pag ang pananampalataya aandap-andap, mahirap kumilos. At saka ang manggagawin yan, yung maririnig mo, parang ganun lang. Pero pag may pananampalataya, hindi mo pwedeng baliwalain. Yung narinig mo, gagawin mo. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Yung nangyari kay Alex Ayala, hindi biglaan eh. Ang sacrifice niya since 4 years old eh. Praise the Lord. Since 4 years old. Sabi niya, yung lolo kong Maniego. Dinisiplina talaga siya. Konting pagkakamali ko, talagang lagot ako. Pero nakatulong ng malaki sa akin. Glory to God. I repeat, you need to choose. It's either pain of discipline or pain of regrets. Praise God. Pag walang disiplina, nako, later on, manghihinayang ka. Bakit? Pinalipas mo yung mga magagandang tagpo sa buhay mo. Have faith in God. Kaya sabi nito, itong babaeng ito, sabi niya, hindi ito, ang tinapay, hindi para sa hindi para sa mga aso. Pero sinagot niya yun. Papakita siya. Hallelujah, may pananaw. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Glory to God. Yung lumapit kay Alex Ayala, nasira-sira ang damit, 2 bata, baby pa. Praise God. $100,000. Magkano sa China yun eh? Magkano ba ang ano ba yung yuan ba yung pera ng China? Yuan, right? O, ito, galing ng China ito eh. Praise God. Kaso nga lang, sana nandoon ka pa. O, ikaw na sana yung Praise God. Hallelujah. Yuan, times 7 yata yun eh. 8 na ngayon. O, tingnan mo, pambira, mas malaki pa yung yuan kaysa sa'yo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Imagine, glory to God. $100,000. Di 800,000 yuan yun. Grabe. Tapos sabi niya, susumbaybayan ko yung anak mo hanggang 18 years old. Sabi mo grabe. Praise God. Bakit? Kasi naniniwala siya na even after 18, continuous yung blessing niya. Hindi ka lugi talaga na bumigay todo sa Panginoon eh. Si Alex Ayala, tingnan mo. Eto, higit pa. Bakit? Tingnan mo. Even the crumbs, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Doon niya napabilib si Jesus eh. Alam mo, hallelujah. Magkakaroon tayo ng amazing breakthrough ng uncommon harvest pag nakitaan tayo ng matinding pananampalataya sa Diyos. Kaya, never sumagi sa isip mo na pag may laban ka, quit na lang ako. No! Hindi ka para dyan. Hello, amen? Kaya sabi ni Jesus sa babae, Jesus said to her, "Woman, you have great faith." Exclamatory. Wow. Higit si Jesus kaysa kay Alex Ayala. You have a great faith, woman. Your request is granted. Kaya mula ngayon, pag may ilalapit ka sa Panginoon, ihingi mo ng habag o awa o grasya sa Kanya, hallelujah, ang ipakita mo ay pananampalataya mo. Praise God. And her daughter was healed at that moment. Grabe.
Tingnan natin yan sa Amplified. Sabi sa Amplified, then Jesus answered her, woman, your faith, pag sinabing faith, open and close to, your personal trust and confidence in my power. Yun pala yung faith, personal trust and confidence in His power. That's faith. Personal trust and confidence in God's power. That's faith. Sabi niya, is great. Kaya your faith, your personal trust and confidence in my power is great. Grabe, dakila yung pagtitiwala mo sa akin at sa kapangyarihan ko, sabi ni Jesus sa babae. Grabe. Kaya dahil dyan, it will be done for you as you wish. And her daughter was healed from that moment. Nakalaya ang anak niya. Praise the Lord. Higit yun sa milyon. Higit yun sa bilyon. Dahil yun, hindi kayang bayaran ng pera. At kung ang kagalingan na ganong himala ay kayang ibigay ng Diyos, pera pa kaya? Come on, buhay ba kayo? Palakpakan mo nga ang Diyos na buhay. Hallelujah! Glory! Amen? Pagdating sa the message, sabi niya, Jesus gave in. Ha? This time, dahil doon sa pananampalataya nung babae, ang sabi niya, Jesus gave in. Bumigay daw si? Praise God. Bumigay si Roger. Hallelujah. Jesus gave in. Oh woman, your faith is something else. What you want is what you get. What you want is what you get. Right then, her daughter became well. Again, praise God, it can be, this verse is familiar to you, but the thing is, this is a fresh revelation na kung saan pag alam mong panghawakan at gagawin mo at i-apply ito. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Tung taong ito magiging fruitful ka. Tung taong ito makakaranas ka ng mga uncommon harvest talaga. Pag alam mong panghawakan to, maging fresh to sa'yo. May mga bagay na hindi kaya natin. May mga bagay na hindi abot ng talino natin. Pero may mga bagay na maabot mo yan nang hindi kaya ng talino mo, ng lakas mo, ng impluensya mo. Pero kaya yan sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Praise the Lord. Palakpakan mo si Lord. Come on. Hallelujah. Hallelujah. It's miracle time. It's miracle time. Come on. Praise the Lord. Kaya nga ang pananampalataya, hindi pinababayaan. Faith makes everything possible. Praise the Lord. Hallelujah. Isip-isipin mo na lang, anong matindi mong laban? Praise God. Anong matindi mong laban? Pera po. Pera. Anong matindi mong laban? Ulitin ko. Hallelujah. Hindi yung nasa isip mo, idideklara mo na may pananampalataya. Pwedeng patulan ni Lord yan. Hindi natin narinig. Alam mo yung nasa isip mo, na talagang gagamitin mo ang faith mo, at idideklara mo, gagawin mo, paniniwalaan mo, pwedeng patulan ni Lord yan. Pwedeng patulan ni Lord yan. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ako pag nasa taas, sa bahay, praise God, kasi kaming dalawa lang lagi ni Pastore. Kanya-kanya kaming teritoryo. Siya sa baba, ako sa taas. Sabi ko, Lord, anong dapat kong gawin, Panginoon? ABCI is for you. This is your church. Praise God. Hindi ko kaya to ng talino ko. Panginoon, hindi ko kaya ng hallelujah. Lord, praise God. Pwede ba, Lord, kumilos, hipuin mo sila. Apuyan mo yung mga puwet nila para kumilos ang bawat isa. Magkaisa kami, Panginoon. Yung word na synergy. Praise the Lord. Working together to achieve something greater. Lord, mangyari. Anong dapat? Nagsimula ako uli this time about faith. Kasi pag oras na lumakas ang pananampalataya mo, inayos mo ang faith mo, grabe. Pwede tayong lumakad sa ibabaw ng tubig. Sino mauuna? Anong ibig sabihin? Yung hindi kaya,
Yung parang, it seems, ang ibig ko sabihin yan, lumakad sa ibabaw ng it seems impossible, but the thing is, it became possible. Praise the Lord. Amen? Be ready for something greater. Pero, hindi yan magagawa kung hindi mo aayusin, iaangat ang pananampalataya mo. Praise the Lord. Amen ba? Hallelujah. Glory to God. Gustong-gusto kong example talaga ngayon si Alex Ayala. Kasi great, grabe. First Asian. First Filipina, I mean. At ngayon Asian, na ang pangarap niya maging number 1. She's 20 years old ngayon. Ang pangarap niya maging number 1. Purihin ng Diyos. Ang daming humahanga sa kanya. Ang dami ring basher niya. Kasi ulitin ko, a man without enemies is a man without qualities. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag mo nang baliktarin pa. Mamaya naman gawin. A man with many enemies have great qualities. Hindi. Huwag mo nang baliktarin pang ganon. But the thing is, pag oras na meron talagang tinatago si Lord sa'yo, o kaya may kakayahan, potential na nasa iyo, hindi papayag ang demonyo. Guguluhin niya buhay mo. Gusto niyang sirain ang pananampalataya mo. Bakit? Para hindi mo achieve yung God-given assignment mo. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Purihin ang Diyos. Ang dami kong kapalpakan sa buhay, pero salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hallelujah. Kung saan mo ko tinawag, lalakaran ko. Praise the Lord. Halit lang ang church natin, pero malaki ang ginagalawan natin. Lord, ginagamit mo ko sa body of Christ. Susunod pa rin ako sa iyo. Praise the Lord. Hindi. Hallelujah. Kaya nga gusto ko rin, mga kapatid, sama-sama tayo. Gamitin tayo ng Panginoon. Not just sa church natin. Praise God. Kasi pwede naman eh. David anointing to eh. Ang David, maliit ang David. Pero, nag-i-slay ng Goliath. Praise God. Ibang klase. Yung ang laki mo, ang dami nyo. Pero mas matindi ang ginagawa natin kaysa dun sa mas malaking church. Hello. Amen? Kaya you have that. We have that potential. Use it for God's glory. Praise the Lord. Willing to give everything. Willing to give up everything for God's glory. Hallelujah. Amen ba? Ano kung sakto lang? At o kaya, ano kung negative lang ang budget mo? Basta't may pinagagawa ang Diyos, lalakaran ko, Lord. Lord, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya nga, Lord, anong pinagagawa mo? Know your calling. At alamin mo, Lord, anong pinagagawa mo? Itong pamilyang to. Ito yung natira na kung saan, hallelujah. Kaya pala, buhay na buhay sa akin ngayon na kung saan ay maraming mawawala, maraming kung saan iiwan ka. Buhay yun. Pero glory to God. As long as, sabi ni Lord, yung nandyan, praise God, dapat ay kumilos. Dapat ay may pananampalataya. Dapat magkaisa kayo. Dapat ay bigay todo kayo. Amen. Kasi isang tuwa lang ni Lord. Magugulat ka na lang, may biglang kukuhanin ditong endorser. Praise the Lord. Yung anak ng dentist namin na inanak ko sa kasal, yung anak niya ngayon, endorser ng yun? Pans. Hindi sponge. Hindi ba yung pangganyan yung sponge? Sponge mismo. Yung pangganyan yan, pangganyan. Endorser. Endorser na. Praise the Lord. Gusto mong maging model? Praise God. Pwede. Ikaw yung after, iba yung before. At least model pa rin. Diba? Pero sa totoo lang. Kaya nga, mula ngayon, sang-ayon ba kayo? Mula ngayon, tandamang pananampalataya, hindi pa nakikita, pero pinaniniwalaan. Huwag mo antayin muna yung may pananampalataya ka. Mula ngayon! Amen. Magdeklara ka. Praise the Lord. Kung patulan ni Lord yung deklarasyon. Pero tandaan mo, pinapatulan ni Lord yung deklarasyon na may pananampalataya.
Magdeklara ka. Magdeklara ka. Ang gusto mong ideklara mo. Praise the Lord. Amen? Tandaan mo to. Never forget. Nothing is more powerful than prayer. Nothing is stronger than faith. And nothing is greater than God. Amen. Hallelujah. Amen? I repeat. Never forget. Nothing is more powerful than prayer. Mas matindi ang prayer kaysa sa mga missiles. Nothing is stronger than faith. Hindi pwedeng mas lalakas pa dyan sa pananampalataya. Kasi, alam mo, pag oras na nag-pray ka, na may faith ka, ibang usapan yun eh. Hindi yan para habaan, pero patotohanan. Enjoy mo yun. And nothing is greater than God. Kaya, hallelujah. Kaya pag Sunday, kailangan, excited ka. Praise the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Praise God. Expectant po ako, Panginoon. Hallelujah. At Lord, mangyayari. Lord God. Pero tandaan mo, ang katagumpayan at pagpapalat, breakthrough na ibibigay ni Lord sa iyo ay hindi pang sarili, para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kanyang kaharian. Kasi kung hindi, dadaanan ka lang, hindi ka na makakaulit. Anything and everything has a purpose. Kaya tayo niligtas ng Panginoon, may dahilan. Gawin mo yon. Kung hindi, sayang, defeated ang purpose. Later on, yung reward mo, kasi sinayang mo. Lahat ng pagkakataon na walang naging bunga, sayang yon. Pagharap natin sa Panginoon, pagsusulit din natin yon. Tandaan nyo, 1 Corinthians chapter 10, yung bang parang dumaan sa apoy, masusunog. Mali kasi ang materyales. Pero ang ginto, pag dumaan sa apoy, lalong kikinang. May reward yun. Praise God. Ibang klase, pagdating mo sa kanyang kaharian, sa kalangitan, may reward ka. May crown. Kaya, ayusin mo, puso mo. Ayusin mo. Mula ngayon, pananampalataya mo. Lord, yung naririnig ko, gagawin ko. Lord, susunod ako sa iyo, Panginoon. Lord, makaka-breakthrough ako. Magdideklara ka, pagtayo, pati yung mga nasa online ha, magdideklara kayo pagtayo. Ano yung gusto mo? Pakikinggan ni Lord. Kung patulan niya bigla yung declaration. Ay, wala. Ayaw nyo? Ayaw nyo? Praise God. Magdideklara ka. I repeat, hallelujah. Nang may pananampalataya. Baka naman deklarasyon mo, Lord, dinideklara ko, papatulan mo kaya? Praise God. Hallelujah. Declare it with faith. Everybody stand up. Praise the Lord. Sipin mo muna. Praise God. Walang imposible. Pero magdideklara mo, walang imposible. Pero pagkatapos nating mag-declare, kaya bawat isa magdi-declare, pati yung mga nasa online, mag-declare kayo. Pero, ulitin ko, have faith in God. Mag-declare kayo. Praise God. Paniwalaan mo na gagawin ni Lord to. Amen. Buhay pa ba kayo? Praise God. Huwag tamad magsabi ng amen. Okay. Sipin mo, ano yung gusto mo? I-declare mo. With faith, with faith. With faith. Bawat isa. Bago tayo kumanta, declaration muna. And then after declaration, walang imposible uli. Ayan. Praise God. Kakantahin din natin uli. 1. Ready your heart. I-declare mo. Hallelujah. So, dire-diretso lang ang declare mo. Basta't mag-pray ka at mag-declare ka. Hallelujah. Dire-diretso lang. 1, 2. Praise God. Hallelujah. Praise God. Believe what you declare. Hallelujah. 1, 2, 3, go! Come on. Sige. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. I declare, Lord God, uncommon harvest. I declare expansion. Hallelujah. Rabasakayara kandayaraka. Yes, Lord.
Thank you, Lord. Yes, Lord. Come on. Yes, Lord. Yes, Lord. Sige. Sige. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on. Hallelujah. Huwag na huwag kang hindi. Kung gusto mong makaranas, mag-declare ka. Buksan mo yung labi. I-declare mo. Hallelujah. 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 Yes, God. Yes. 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 Oh. Oh, Rabakaya, I declare breakthrough upon breakthroughs, Lord. Hallelujah. Miracles upon miracles, oh Lord God. Oh, Rabasakaya Rakandaya Rakande. Yorabasandaya Rakande. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Bless the name of the Lord. Bless the name of the Lord. Thank you, Lord God. You will give us a place of worship. Thank you, Lord. Magkakaroon na kami ng lugar ng pagsamba, Panginoon. In the name of Jesus. 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 Yes, oh God. Hallelujah. Come on. Huwag kang tumahimik. Sige, sabihin mo siya. Yes, 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 yes. Walang imposible. Yung worship, pinalitan lang ng imposible. Yung worship na pinalitan lang imposible. Walang mahirap. Pero ang tono, walang imposible sa Diyos. Ha? Alam niyo? Hindi ko alam yung... Alam niyo ang verse? Alam mo yung verse doon? Sige, yun na lang. Chorus na lang. Praise the Lord. Sige. Ay, ulitin ko. Huwag kayong tumahimik. Huwag kayong tumahimik. Declare, just declare, just declare, just declare. Tapos kakantahin natin sabay-sabay, walang imposible sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sige. Hallelujah. Alalahanin mo yung mga diniklara mo habang kinakanta mo yan. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible! Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Come on, declare muli yung kanina. Come on, go. Sige, huwag kang tumahimik. Declare again. Declare. Yes, Lord. 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 Hallelujah. Lord, naririnig mong deklarasyon ng mga anak mo. Grant the desires of their heart, and we are expectant that something great, miracles will happen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Miracles will flow. Miracles will happen. Breakthrough will flow. Breakthrough will happen, Lord. In the name of Jesus. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na
sa'yo. Walang imposible sa Diyos. Sa Diyos. Walang imposible Sa Diyos. sa'yo. Walang imposible sa Diyos. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. For the last time. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Walang imposible. Walang Imposible sa Diyos. Tunay na walang imposible sa iyo, Diyos. Hallelujah. Walang bagay na mahirap sa iyo. Praise God. Thank you, Lord God. Hallelujah. Lord, ang bawat idiniklara ng bawat anak mo, ito'y mangyayari. Lalakaran namin, paniniwalaan namin, aaktuhan namin, gagawin namin. Hallelujah. At pagpapalain mong bawat ABCI family, Panginoon. Ang mga remnants, Lord, i-bless mo. Titibay ang pananampalataya. Magiging masunurin sa iyo, Panginoon. Huhubugin mo kami ayon sa iyong wangis, Lord God. Hallelujah. We are determined, Lord, and disciplined, Lord God, to do the things that you want us to do. Even yung mga nasa online, Lord God, sumunod sila. Lord, mapagpapala din sila. Ang bawat isa, mapagpapala, Panginoon, na nakinig, mag-a-apply ng iyong salita. Purihin ka, luwalhatiin ka, ngayon magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless. Take your seats.